para po sa ating scripture reading. Samahan niyo po ako, pakibuksan po ating mga Biblia. Basahin ko po ang Biblia Tagalog sa Genesis 32 verse 1 to 32. Genesis 32 verse 1 to 32. Verse 1, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Nang makita sila ni Jacob, ganito ang inyong sasabihin kay Esau na aking Panginoon. Ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Ako'y tumigil ng ilang panahon kay Laban at namalagi roon hanggang ngayon. Mayroon akong mga baka, mga asno, mga kawan at mga aliping lalaki at babae. At ako'y nagpasugo sa aking Panginoon upang ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Ang mga sugo ay bumalik kay Jacob na nagsasabi, nakarating kami sa iyong kapatid na si Esau at siya ay darating din upang sumalubong sa iyo at kasama niya ang 400 tao. Kaya't natakot ng husto at nabahala si Jacob at kanyang hinati sa dalawa ang mga taong kasama niya, ang mga kawan, ang mga bakahan, at ang mga kamelyo. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa isang pulutong at kanyang puksain ito, ang pulutong na natitira ay tatakas. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod. Sapagkat tumaan ako sa Jordan ito na dala ang aking tungkod at ngayoy naging 20 ako. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid at na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya, ang mga ina pati ang mga anak. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Siya'y namalagi roon ng gabing iyon at kumuha siya ng panregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. 200 kambing na babae, 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki. 30 kamelyong inahin kasama ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ang mga ito ay binigay niya sa kanyang mga alipin. Ang bawat kawan ay nakabukod at sinabi niya sa kanyang mga alipin, lumampas kayo sa aking unahan at lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Iniutos niya sa una, kapag ikaw ay natagpuan ni Esau na aking kapatid at tanungin ka, kanino ka? Saan ka pupunta? At kanino itong nasa unahan mo? Kung magkagayoy, sasabihin mo sa iyong lingkod na si Jacob, ito ay isang regalo na padala para sa aking Panginoong si Esau at bukod dito, siya'y nasa hulihan namin. Gayon din, iniutos niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sasabihin ninyo ang gayon ding bagay kay Esau kapag nakasalubong ninyo siya. At sasabihin ninyo,
Bukod dito, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin. Sapagkat kanyang iniisip, baka, baka mapaglubag ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng regalo na pinauna ko. At pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Kaya't ang regalo ay ipinadala na nauna sa kanya at siya'y nanatili sa kampo ng gabing yon. Verse 22, nang gabing yon, siya ay bumangon at isinama niya ang kanyang 2 asawa, ang kanyang 2 aliping babae, at kanyang 11 anak, at tumawid sa tawiran ng Habok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo labang kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob, at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na, at sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Siya'y tinanong ni Jacob, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit tinatanong mo ang aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel, na sinasabi, sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. Sinikatan siya ng araw nang siya'y dumaraan sa Penuel, at siya'y papilay-pilay dahil sa kanyang hita. Dahil dito, hanggang ngayon ay hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita, sapagkat dito hinampas ng taong nakipagbuno ang kasukasuan at hita ni Jacob sa litid ng balakang. Purihin po ang salita ng Panginoon. Makikita po natin sa ating binasa tungkol sa nagkalagayan ni Jacob. Sa unang talata po, mapapansin po natin ang mga anghel ng Diyos na muling nakipagtagpo kay Jacob. Na nakilala din po niya ito doon sa Bethel. Makikita po natin ito sa Genesis 28, verse 12. Ang mga engkwentrong ito ng mga anghel sa pag-alis at pagbabalik sa lupang pangako ay bumubuo sa mga karanasan ni Jacob kay Laban. Makikita rin po natin ito kung titingnan po natin sa Genesis 28 verse 10 to 22. At ito po ay pagpapatunay sa pangako ng Diyos na sasamahan at poprotektahan si Jacob saan man siya magpunta. Mababasa rin po natin ito sa Genesis 28 verse 15. Tunay po na ang katapatan sa kanyang pangako kay Jacob ng Diyos ay hindi lamang po protektahan siya, kundi binabago rin po ang kanyang karakter. Sa mga talatang nabasa po natin sa talata 9 hanggang 12, na ang dating walang panalangin na si Jacob at mapanlinlang ay isa na mapagkumbabang tao at palapit sa panalangin. Makikita po natin mapagkumbaba ang paraan ni Jacob sa pagsalubong sa kanyang kapatid na dati niyang kaaway o karibal, ay nagpapahiwatig na tunay ng pagbabago ng pagkatao ni Jacob. Katulad po ni Abraham at ni Lot, makikita po natin yan sa Genesis 13 verse 8 to 9. Hindi pinipilit ni Jacob ang kanyang mga pribilehyo sa tipan, kundi iniiwan ang bagay sa kamay ng Diyos. Kung titingnan po natin, babasahin natin ang mga talata na may 400 lalaki po na dahilan kung bakit si Jacob ay may pagkatakot. Makikita rin po natin ito sa Genesis 14, verse 4 hanggang 27, at verse 40 hanggang sa 41. Gayunpaman,
Nakaligtas siya sa mga puwersa ni Laban sa tulong ng Diyos. Ang unang naitalang panalangin ni Jacob, mabasa po natin sa talatang ating binasa sa 9 to 12, ay nasa pagitan ng dalawang regalo kay Esau. Nasa talata naman po yan, 3 hanggang 8, 13 hanggang 21. Ang strukturang ito ay nagpapahiwatig na nagtitiwala siya na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga regalo. Pero mapapansin po natin na hindi ito karapat-dapat ang mga material na bagay. Ang kahalagahan ay isang espiritual na pagbabago ang naganap kay Jacob na sumusuko kay Esau at kinikilala ang kanyang kawalang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ang matibay na pag-ibig, ang katapatan, at ang mga salita na madalas ginagamit upang ilarawan ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa tipan. Makikita rin po natin ito sa verse 27 at sa Exodus 15:13. Ngayon ay ganap na kinikilala ni Jacob ang kanyang sarili sa tipan ng Diyos, kina Abraham at Isaac. At ang kanyang pananampalataya ay matatag na nakasalalay sa mga pangako ng tipan ng Diyos. Gawin mong gaya ng buhangin na ilahi sa pananampalataya. Inaaplika ni Jacob sa kanyang sarili ang wika ng pangako ng tipan kay Abraham. Excuse po. Bakit? So, makikita po natin, si Jacob sa kanyang sarili ang wika ng pangako ng tipan kay Abraham. Sa Genesis 22 verse 17, ganun din po sa Genesis 28 verse 14. Papaglubagin ang loob niya sa isang ekspresyon na nangangahulugan nagtatakip ng kasalanan. Masakit na batid ni Jacob na nagkasali siya sa kanyang kapatid. Sa pakikipagbuno kay Jacob, ang Diyos ay nagpakita sa kanyang anyong tao. At inalisan si Jacob ng kanyang likas na lakas, ngunit si Jacob ay matibay na kumapit sa Diyos para sa pagpapala. Makikita po natin sa ating talatang binasa na isang lalaki ang nakipagbuno sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay isang theophania. Kung alalahanin po natin, ang theophania ay isang salita na magpapakita sa isang pisikal ng Diyos na hahawak sa parte ng ating mga katawan. Isang nakikitang tao at sa kasong ito ay mahahawakan. Pagkapakita ng Diyos, ang anghel ng Panginoon ay iniangkop ang kanyang lakas sa kay Jacob. Nilipat ng Diyos, nakikita po natin sa talata na binasa na nilipat ng Diyos ang balakang ni Jacob. Ang sentro ng lakas ng pakikipagbuno. Nasa talata 31 po yun. Kasi po dati si Jacob ay umaasa sa kanyang talino at lakas. Ngayon, napinsala ang kanyang likas na lakas, lahat ng kanyang hinaharap sa hakbang ay nagpapaalala sa kanya na ang natatanging kanyang pag-asa ay sa biyaya lamang ng Diyos. Ang pakikipagbuno ng Diyos na lalaki ay kinilalang Diyos mismo sa talata 30. Makikita po natin yun. Tinanong siya, bakit mo ako tinatanong? Noon, pinaniniwalaan ang isang pangalan ay nagpapahayag ng nakakanyahan na pati na rin na pagkakakinanlan. Ang banal na pangalan ay bahagi ng kabanalan ng pagkatao ng Diyos. Kung titingnan po natin sa Judges chapter 13 verse 18. At dapat nating igalang, makikita po natin sa Exodus 20 verse 7. Naniniwala ang mga paghahanong tao ng pag-alam sa pangalan ng isang Diyos ay nagbibigay kakayahang tawagin ang kapangyarihan ng Diyos na iyon. Ngunit dito, itinago ang banal na pangalan. Sa Genesis 28 verse 13, nagpapakita ang pagkapahayag ng Panginoon ng kanyang pangalan ay isang mapagpalang kilos ng banal na inisyatiba. Hindi tugon sa pagsisikap ng tao na tawagin at kontrolin ng Diyos. Makikita po din natin sa talata, binanggit ang Peniel. Dati po ang bayan na ito ay winasak ni Gideon. Makikita po natin sa Judges 8 verse 8. At kalaunan ay pinagtibay ni Jeroboam. Nasa 1 King po yan, 12 verse 25. So ano po ang kaligtasan na pinakikita rito kay Jacob?
Ang kaligtasan ni Jacob sa panahon ng kanyang harap-harapang pakipagtapos sa Diyos ay nagpapakita ng kanyang kaligtasan sa nalalapit niyang pagkikita sa kanyang kapatid na si Esau, na titingnan po natin isang ordinaryong tao. Paano po natin maihambing ito sa panahon natin sa ating Panginoong Jesucristo? Isang pagkapatunay po ng ating kaligtasan na hindi po sa ating sariling gawa. Hindi po sa ating sariling lakas, hindi po sa ating sariling pagsisikap, hindi po sa ating sariling katalinuhan, hindi po sa ating sariling kayamanan. Opo, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, kaisipan at katalinuhan. Subalit hindi po natin dapat ipagmalaki o ipagmataas ang ating karunuhan o katalinuhan. Tulad po kay Jacob na nandun po yung pagkakataon na kanyang limot sa kalakasan ng Panginoon na nagbibigay ng buhay sa kanya. Hinihintay po ba nating baliin ng Panginoon ang ating balakang at ilipat sa kabilang side? Makakalakad po ba tayo sa ganong kaparaan? Lagi po nating tandaan at pakaisipin na ang ating kaligtasan ay natatangi po lamang sa natatanging gawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang sakit, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay, ayun lang po ang bibigay sa atin ng kaligtasan at kalakasan sa ating Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkabasa ng inyong salita. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbabago and you're the God who delivers us. Jacob faces Esau na may takot, may unresolved past. But the turning point was that hindi he surrendered unto you, and we pray, Lord, na sa mga bagay na ito ay makita rin namin that there's also blessing that comes with brokenness. May pilay si Jacob pero may bagong pangalan na ipinagkaloob sa kanya, and we also pray sa mga gagawin namin ngayong umagang ito. Nawa kayo magpala sa lahat ng gawain. We pray sa mga concern patungkol sa aming iglesia. We pray sa aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong umagang ito dahil sa karamdaman. We pray for Sister Jen na masama ang pakiramdam. Gayon din po kay Kuya Dennis. And we also pray for comfort sa pamilya ng kaibigan ng Carillo family na si Kuya Fidel na nagdadrive kay Mami Amy. Namatay po siya last Friday, and may you give comfort sa mga kapamilya nila because you are the God of comfort. We also pray for Althea na workmate nila. Na namatayan din po ng baby last Friday. Itong mga bagay na to ay magmulat na ang buhay ay parang aso lamang, and may we treat yung bawat moment na naririto kami upang magbigay ng papuri sa inyong pangalan. Kaya hindi nagpapasalamat kami na nakasama po namin muli sila Brother EJ, sila Sister Ara, even si Brother Lawrence sa aming kalagitnaan. Salamat dahil tunay na pinananabik nyo yung aming mga puso na makasama sila. Gayon din na nawa ay kilusin nyo rin yung kanilang mga puso upang makasama rin po namin sila sa mga susunod na pagtitipon. Salamat rin na naging maayos yung wedding event ng aming mga kapatid na si Brother Vince at Sister Janiel. Nawa ay naging buhay na patotoo yung aming iglesia, at gayon din na naipahayag ng matapat yung patungkol sa biblical marriage and purity. At nawa sa bagay na ito ay makita ang inyong kaluwalhatian. Gayon din nagpapasalamat kami sa prayer gathering na naganap kahapon sa
sa SGC. Ito'y declaration ng dependence ng inyong mga tao na kami ay mahina, kayo ay malakas, Panginoon. Even sa mga natapos na interview, samahan niyo po kami as we go through the process of the covenanting. Kami hindi madali, kami maging mapanuri, gayon din na umasa kami sa inyong kamay na patuloy na gagawa sa iglesyang ito. Gayon din na sa lahat ng mga role takers and even sa mga gagawin pa namin sa natitirang oras ng araw na ito ay kayo lamang ang maitaas at mapapurihan. Maraming salamat at lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po tutungo na po sa pagkakaloob. Tayo mawit ng isang awitin, Great is thy faithfulness. Lahat tayo tumayo. O dakil ng Diyos, maraming
Salamat, Panginoon, na alam namin na lahat ng mga pangangailangan namin sa aming mga buhay ay iyong tinutugon, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagkakaloob na binigay ng bawat isa upang maibalik namin ang mga pagpalang binigay mo sa amin, Panginoon. Nawa mga pinagkaloob, Panginoon, ay magamit sa ikalalago na aming iglesia. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit mga kapatid. At muli po tayo nagbabalik sa ating expository series sa aklat ng Ezra at Nehemiah. At nasa huling chapter na po tayo. Tayo ay nasa huli at kasampung chapter na matapos yung ilang linggo or ilang buwan ng ating pag-aaral. Pero bago po tayo pumasok sa Ezra 10, balikan muna natin yung mga pinag-aralan po natin. Mga kapatid, nagsimula tayo with the people of God being called to return. Called to return and rebuild. Pero iilan lamang po yung tumugon sa panawagan na iyon. Bumalik yung unang batch ng exile sa Jerusalem sa pangunguna ni Zerubbabel, at sa Ezra 3-6, the first batch of exile rebuilt yung altar and successfully also rebuilt the temple later on. Kahit dumaan sila sa mga opposition, dumaan sila sa mga discouragements at even sa delay, natapos yung pag-rebuild ng templo. And in Ezra 7-8, medyo 60 years yung pagitan from the time na na-rebuild yung templo dito sa Ezra 6 hanggang sa Ezra 7. Pero sa Ezra 7-8, God brought Ezra, isang priest at scribe, para po saan? Para magturo ng law at mag-lead ng spiritual reform. Siya din yung nag-lead sa second batch ng mga returnees or ng exile na mas maliit sa bilang, pero may kita natin na andun yung providensya at deliverance ng Panginoon sa kanila at safe silang nakarating sa Jerusalem. Now, sa Ezra 9 noong nakaraang linggo, biglang nag-crash yung momentum kasi imagine po natin maayos na yung altar, maayos na yung templo, natapos na nila yung temple. Naging maayos din yung journey nila papuntang Jerusalem. Supposedly maayos na rin yung worship structure nila dahil andyan na si Ezra para magturo at mag-lead sa kanila. We thought na ayos na yung lahat pero meron palang plot twist. Ano yung plot twist na yon? Sin was exposed in the community. Ano yung sin nila? It was exposed na yung mga Hudyo intermarried with the surrounding people. At hindi lang mga surrounding people, kundi yung mga nation na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila sineparate yung kanilang sarili sa mga pagan nations na ito, inasawa pa nila. Diba? Yung nakakalungkot, tila bumabalik sila sa parehong pattern na nagdala ng hatol ng Diyos sa kanila in the first place. At malinaw na hindi po ito ignorance, mga kaibigan at kapatid. This is definitely compromise. This is sin that slowly became normal, sin that became practical, dahil even yung mga leaders, yung mga priests and Levites ay kasama at foremost sa gawain na ito. But Ezra didn't react with a PR spin. Paano siya nag-react? He reacted with holy grief. Pinunit pa nga niya yung kanyang garment. He pulled his hair. He fell on his knees. And then Ezra 9 ended with supplication, and it also included a confessional prayer that sounded like, "Oh my God, I am ashamed." And this is where Ezra 10 becomes painfully relevant, because the question of the chapter is also the question of every church, every family, every believer. How do you deal with sin? So do you ignore it? Do you normalize it? Or do you bring it into the light of God's word under God's covenant mercy? Yan po yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako sa ikasampung kapitulo ng aklat ng Ezra. Kung may hawak po tayong mga Bible, let's turn to Ezra chapter 10. Tatalakayin po natin yung buong chapter, pero sama-sama lamang po nating basahin yung from verse 1 hanggang verse 17. Babasahin ko po in English Standard Version.
Ezra chapter 10 verses 1 to 17, and we read, While Ezra prayed and made confession, weeping and casting himself down before the house of God, a very great assembly of men, women, and children gathered to him out of Israel. For the people wept bitterly. And Shechaniah, the son of Jehiel, of the sons of Elam, addressed Ezra. We have broken faith with our God and have married foreign women from the peoples of the land. But even now, there is hope for Israel in spite of this. Therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and their children, according to the counsel of my Lord and of those who tremble at the commandment of our God. And let it be done according to the law. Arise, for it is your task, and we are with you. Be strong and do it. Then Ezra arose and made the leading priests and Levites and all Israel take an oath that they would do as had been said. So they took the oath. Verse 6, Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the chamber of Jehohanan, the son of Eliashib, where he spent the night, neither eating bread nor drinking water, for he was mourning over the faithlessness of the exiles. And a proclamation was made throughout Judah and Jerusalem to all the returned exiles that they should assemble at Jerusalem, and that if anyone did not come within 3 days, by order of the officials and the elders, all his property should be forfeited, and he himself banned from the congregation of the exiles. Verse 9, Then all the men of Judah and Benjamin assembled at Jerusalem within the 3 days. It was the 9th month, on the 20th day of the month, and all the people sat in the open square before the house of God, trembling because of this matter and because of the heavy rain. And Ezra the priest stood up and said to them, You have broken faith and married foreign women, and so increased the guilt of Israel. Now then make confession to the Lord, the God of your fathers, and do his will. Separate yourselves from the peoples of the land and from the foreign wives. Then all the assembly answered with a loud voice, It is so. We must do as you have said. But the people are many, and it is a time of heavy rain. We cannot stand in the open, nor is this a task for 1 day or for 2. For we have greatly transgressed in this matter. Let our officials stand for the whole assembly. Let all in our cities who have taken foreign wives come at appointed times, and with them the elders and judges of every city, until the fierce wrath of our God over this matter is turned away from us. Only Jonathan the son of Asahel and Jazaiah the son of Tikva opposed this, and Meshulam and Shabethal the Levite supported them. Verse 17, Then the returned exiles did so. Ezra the priest selected men, heads of fathers' houses according to their fathers' houses, each of them designated by name. Verse 17, On the first day of the 10th month, they sat down to examine the matter, and by the first day of the first month, they had come to the end of all the men who had married foreign women. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo at hilingin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila, our high and lofty Father, maraming salamat muli sa pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Tunay na napakadami nyo na pong itunuro sa amin sa aklat ng Ezra, mula sa pagtawag to rebuild, sa pag-deliver nyo from oppositions, even sa pag-expose ng sin. At tulungan nyo kami ngayong umagang ito, kami mahina, ilayo nyo po yung inyong tagapagsalita sa kamalian at i-guide nyo kami all throughout this endeavor. Naway maipahayag ng matapat ang inyong salita at kayo po ay magligtas sa aming kalagitnaan. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, meron pong isang very public story noong May 2013, yung Hollywood actress na si Angelina Jolie. She found out na meron po siyang high-risk gene. Yung gene na tinatawag na BRCA1. Yung gene na to, as per her doctor, means na 87% yung risk niya na magkakaroon siya ng breast cancer. So, yung titingnan natin, high risk. Kasi 87%, it's just 13% to 100. Pero, kaya ang ginawa po ni Angelina Jolie, double mastectomy po siya. Ibig sabihin, pinatanggal niya yung dalawa niyang dibdib. Hindi siya nag-take risk na mag-progress to breast cancer. Pinatanggal niya yung mga dibdib niya and had it reconstructed afterwards. She chose a decision na costly, na emotional, na
painful at hindi convenient. Pero ginawa niya because the goal was not comfort, but to save herself. She did not risk na mag-progress to breast cancer, kaya nagpa-preventive double mastectomy siya. And after surgery, she shared that her risk dropped mula sa 87% to under 5%. At alam nyo, yung story na to, whether people agree with every detail or not, became a global moment of awareness. Yung mga researchers, sabi nga sila na nag-spike daw yung mga nagpapa-genetic counseling and genetic testing after that. Pero hindi po tayo advocate nung ginawa niya kasi mixed reactions yung mga tao patungkol dito. But this is just a picture that when people feel the danger, they stop treating it like a small inconvenience. It's too dangerous. Baka kumalat, di ba? Baka kumalat yung gene na to. I cannot risk it kung hahayaan ko lang. And that's a powerful bridge sa pag-aaral natin or pagsisimula natin sa Ezra 10 because it talks about what the people of Israel did when the sin was exposed. Ano bang ginawa nila when the sin was exposed? They took action. Nabasa naman natin. And not just an action, but a radical action. Bakit? Dahil baka kumalat. Dahil baka lumala, kailangan ng radical action. So kung sa Ezra 9 is the chapter of sorrow, dahil dito po na-reveal or na-expose yung sin nila, Ezra 10 is the chapter of response. Again, not perfect people, not instant success. It shows real repentance that takes action and it answers the pressing question, how do you deal with sin? At ayun po yung title ng ating pag-aaral ngayong umagang ito. How do you deal with sin? Ano po kayang ginawa nila? How did they respond and how did they deal sa sin of intermarriage sa kalagitnaan nila? Ayan po yung aalamin natin ngayong umagang ito. At may tatlo po tayong punto sa ating pag-aaral ngayong umaga, 3 R, so we can easily navigate through our study. Unang R, the response. Pangalawang R, the resolution. At pangatlong R, the revelation. Again, the response, the resolution, and the revelation. Diretso na po tayo sa unang punto, the response na makikita natin sa Ezra 10, 1-2. Ano yung response ng mga Jews sa kasalanan? Dito po makikita natin yung conviction that gathered God's people at kanino nagsimula yung conviction na to. Kay Ezra, sa kanilang leader. Para maramdaman yung bigat ng eksenang ito, kailangan nating balikan yung history ng Israel. Pagbalik kasi nila from exile, hindi sila bumalik bilang strong nation. Kung titingnan nga natin, di ba, parang around 40,000 lang silang bumalik as compared to the number mula dun sa unang Exodus. So hindi sila bumalik bilang strong nation, kundi bilang fragile remnant. Iilan lang sila. Yung identity nila as God's people was preserved as covenant worship, yung word, yung altar, the temple, the sacrifices, at yung separation nila from idolatry. In fact, yung mismong exile na nangyari sa kanila prove na yung compromise ay never harmless. Israel kept borrowing yung gods of the pagan nation, yung mga nakapalibot sa kanilang nation until hinatulan sila ng Diyos. Kaya there was judgment bago sila tawagin muli. And you can just imagine nung narinig ni Ezra yung tungkol sa intermarriage sa Ezra 9 na natalakay natin last time. Hindi ito simpleng romance issue, covenant alarm po ito kasi matagal nang nag-warning ang law na yung unions with idol-worshipping nations, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay nagiging spiritual pipeline ng kompromiso. Sabi sa Deuteronomy 7:3-4, kung titignan natin, if you want to go to that verse, sabi po dun, for they would turn away your sons from following me to serve other gods, then the anger of the Lord would be kindled against you, and He would destroy you quickly. And even sa Exodus 34:12, if you want to skim through it, nagwa-warn doon, take care lest you make a covenant and you take off their daughters. And na-establish natin last week na hindi ito about ethnicity. As it also relates to being unequally yoked with unbelievers, na ito ay tungkol sa kahit anong bagay or sino na magpapalayo sa puso mo sa Diyos. Again, the issue is not ethnicity. Scripture shows God saving Gentiles even in the Old Testament. Sila Ruth, sila Rahab. The issue is covenant, unfaithfulness, Israel blending worship with idolatry.
So, after exile, yung kasalanan na yon is like, siguro na very heartbroken si Ezra when he found out about the intermarriage. Kasi after exile, itong kasalanan na to is like returning to the same cliff edge kung saan na sila nahulog. 'Di ba? Kung saan, let's say, kung saan sila namatay before, kung nahulog sila doon sa cliff edge na yun. So when Ezra prays and weeps, it triggers a community memory na we've seen where this leads. Alam na natin kung saan ang itutungo ng bagay na ito. Now picture the scenes. Ezra is praying and confessing, weeping, and suddenly a very great assembly of women, men, and children gathers, and the people also wept bitterly. And here, the chapter is already answering the title question. How do you deal with sin? You don't begin with a spin. You begin with trembling. You don't begin by minimizing the sin. You begin by coming into the light. The response is a gathered people under the weight of God's holiness, because sin is not a private stain. It is a community thread. Yes, makikita natin na ang isang proof pa mamaya na talagang community threat ito. Makikita natin yan sa point 3 maya-maya. But again, hindi lang ito private stain, kundi it is always a community threat. And even sa atin, di ba? Even that private sin, it could be a community threat sa iglesia. It could be a community threat sa community nyo or even sa family nyo. But just how sin can be a community threat. Makikita pa natin yun later on. But conviction can also become contagious when it is real. Kaya nung nakita nila that Ezra was weeping, they also wept. Ezra doesn't perform for show lang. He trembled. 'Di ba nakita natin doon sa Ezra nang he really trembled. The people didn't defend, they wept. They wept bitterly, sabi sa verse 1 ng ating teksto. And following Ezra's earnest prayer, yung mga tao began to admit their sin before God and seek direction on how to restore yung relationship nila sa Panginoon. Makikita natin na si Ezra mismo yung nag-set ng standard ng repentance ng paraan ng kanyang pagkilos. Oo, may mga tao na tutugon kapag sinabihan mo sila kung ano yung dapat gawin. Pero mas marami ang susunod kapag ipinakita mo kung paano at kasama kang lumalakad doon. And even sa corporate world, we always have that tagline, tell, show, do. Kailangan hindi mo lang sasabihin, you will also show, but you also do it para mas matatrain mo yung mga tao. Tell, show, do. And that's also in alignment dun sa nabanggit ni Brother Jay last time, na yung holiness ng church members will always be a little less than that of their leader. At sa pagkakataong ito, yung luha at kababaang loob ni Ezra, yung nag-udyok pa nga sa isa pang leader na tumayo at mag-take ng matibay na stand. Paalala sa atin na hindi natin kayang i-predict kung sino yung mai-encourage at makikinabang sa halimbawa ng buhay natin. So we should all be living testimonies. Kaya sa verse 2, makita natin na a certain Shechaniah spoke the line that turns the whole chapter. May isang leader na tumindig at sabi niya sa verse 2, we have broken faith. Pero later on, sabi niya, yet there is hope for Israel. Ngayon, why is it important that Shechaniah's name ay nabanggit? We will note na sinabi sa verse 2 na itong si Shechaniah is the son of Jehiel of the sons of Elam. Yung sons of Elam, isa po yan sa mga pangalan that is listed from the first batch ng exile na bumalik sa Jerusalem. Kung titingnan yung Ezra chapter 2, na dito pinag-aralan natin mga names and numbers, and we found out meron rin implication tong mga names and numbers na to. Sa Ezra 2 verse 7, nakalagay doon the sons of Elam 1,254. So ibig sabihin, itong si Shechaniah, being a descendant of the faithful remnant na unang bumalik sa exile, alam niya and he is aware of the spiritual issue involved sa mixed marriages. Tandaan niyo po kasi babalikan natin mamaya rin yan si Shechaniah, son of Jehiel and the sons of Elam. May importance pa rin yan.
later on. Pero the initiative nung reform came from the people. Bilang man of God, si Ezra, nagpray siya, nagturo siya at nag-lead siya sa community to return to the Lord. Pero gayon din, the leadership of the community, yung mga family head and representatives were involved dito sa reformation na ito. So, notice natin yung realism. Anong sinabi ni Shekaniah? Sabi niya, we have broken faith. Walang palusot. Walang blame shifting, but also notice the gospel-shaped hope. Yet, there is hope. That is the response. They saw the sin, and they got convicted of the sin, and they admitted the sin. The response is repentance. And true repentance is humility without denial. I think nasabi na natin to before. True repentance is humility without denial. True repentance is sorrow without despair. And that is step 1 of answering itong recurring question natin of how do you deal with sin. You deal with it by calling it what it is. It is sin. And by believing that mercy still exists. And again, humility without denial means hindi mo tinatakpan yung kasalanan gamit yung mga excuses. Hindi mo sinasabi na ganito lang naman to or normal na naman yan. You call it what God calls it. Pero sorrow without despair means hindi ka rin lumulubog sa hopelessness na parang wala nang pag-asa because the very fact na kinoconvict ka ng Diyos is already a sign na He is not done with you. So if you are being convicted right now, He is not done with you. And that is the step 1 of answering how do you deal with sin. You deal with it by naming it, by owning it, and by believing na mercy still exists for those who come into the light. Kaya mahalaga yung line ni Shekaniah, we have broken faith, yet there is hope. And that's conviction speaking, truthful and trembling, but still, ano makikita natin? Trembling but still reaching for grace sa grasya ng Panginoon. Ito yung reformed truth that real conviction is also God's mercy. As John Calvin says sa short verbatim lang, we are never rightly humbled until we have learned that we are nothing. Hindi dahil gusto ng Diyos na durugin ka for cruelty's sake, kundi dahil gusto niya na gamutin ka sa katotohanan or gamutin ka with truth. The Lord wounds to heal. He exposes to restore. Minsan kailangan muna tayong mapatahimik, yung pride natin mabasag para makita natin na hindi pala tayo okay. Akala natin kasi okay tayo. Hindi pala tayo okay, hindi pala tayo yung in control at hindi pala tayo self-sufficient. Parang when you finally go to a doctor after months of ignoring yung mga symptoms, di ba? Yung check-up is scary. Nakakatakot magpa-check up. Even ako, natatakot ako magpa-check up. Yes, but it is mercy. Ayun yung makikita natin na mercy. The worst thing is not hearing the diagnosis of your sickness. The worst is not hearing the diagnosis at all. The worst thing is staying untreated hanggang kumalat, hanggang lumala. And Ezra 10 is the community finally saying, let us all stop hiding. We need healing. Kaya tears alone don't save. Hindi pwedeng nalulugmok ka lang. It should be a realization that convicts, that drives you to admit your sin, and that drives you to God's truth. Sabi nga sa 2 Corinthians 7:10, if you can turn with me, godly grief produces a repentance that leads to salvation. In other words, yung luha na galing sa pride being crushed and the heart turning back to God is not the end, it is the beginning. As we end this point, let's go back sa title ng point na to, the response. What was their response? They saw the sin, they got convicted of the sin, and they admitted the sin. That's the first point. The second point, the resolution. Dito naman natin makikita yung confession at obedience under the word. Makikita natin na na-convict po sila. They wept bitterly, pero after conviction, ano na? After conviction, what? Kasi ito rin yung madalas na kalbaryo or madalas nating marinig sa ating mga Kristiyano. Na-convict ako sa message, brother.
Na-convict ako sa salita. Pero ang tanong, pagkatapos ng conviction, ano ang next? What's next? Sa Ezra 10, malinaw yung sagot. True repentance does not end in a single response. True repentance does not end in conviction. It moves toward, hindi lang natapos sa conviction, it moves toward covenant, it moves towards confession, towards concrete obedience. May actions. In fact, kung titingnan natin yung action na ginawa nila, it's a very radical action. It's a very drastic action. Kaya sa verse 3, may proposal agad si Shecaniah. Sabi niya, therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and their children and let it be done according to the law. So tandaan natin si Shecaniah ang nagsabi noon, drastic action kesa lumala. Mabigat basahin yung chapter na to kasi may separation na nangyari mula sa foreign wives and even sa mga anak nila. Pero pansinin natin, hindi to impulsive emotion lang po. Covenant language po ito. Paano natin nasabi na covenant language ito? Yung language ay hindi ito new idea ni Ezra or ni Shecaniah. It's a return to what God already said. Dahil ito naman talaga yung inutos sa kanila ng Panginoon for them to separate themselves sa pagan nation. So bumalik lang sila sa original na pinapagawa sa kanila for them to be separated, for them to be set apart. Kaya Shecaniah presses Ezra with a strong encouragement sa verse 4. Sabi niya, sa Tagalog, bumangon ka sapagkat ito ay gawain mo at kami ay kasama mo. Nandun yung pagpapasakop din nila sa kanilang leader. Magpakalakas ka at gawin mo. Kaya yung sumunod, tumundig si Ezra at anong ginawa niya? Tinawag niya yung mga leaders para mag-commit. In other words, this is repentance na naging public accountability. Hindi lang na ipon as a private guilt or nakatago lang, kundi meron pong clear turning under God's command. May clear na action, especially that this is a covenantal crisis or a covenantal na breach. So ang nangyari, Ezra withdrew to the chamber. Pagkatapos tumindig si Ezra mula sa harapan ng bahay ng Diyos at pumasok sa silid ni Jehohanan. Si Jehohanan po yung high priest during their time. Jehohanan na anak ni Eliasib na doon ay nagpalipas siya ng magdamag at hindi kumain ng tinapay ni uminom ng tubig kundi siya'y nanangis dahil sa kataksilan ng mga bihag. So Ezra mourned and fasted, and by verse 7 to 8, yung panawagan becomes community-wide. Naglabas sila ng proclamation na lahat ng mga bumalik na exiles ay dapat magtipon sa Jerusalem at kung sino man yung hindi raw sisipot, within 3 days, mawawala yung kanilang ari-arian at sila ay iaalis or i-exclude sa assembly. So mabigat yan. Ang bigat, di ba? Yes, pero it tells us something that they understood the urgency because the sin was already exposed. They understood the urgency. Sin had become a covenant crisis. So the response had to be covenant level seriousness. Dapat maging seryoso sa kasalanan. Kaya by verse 9, nagtipon within 3 days yung mga kalalakihan ng Judah at Benjamin. All the people sat trembling because of this matter and because of the heavy rain. At dineclare ni Ezra, anong dineclare ni Ezra? You have broken faith, and gives the direct call na sabi niya, make confession to the Lord. Do His will and then separate yourselves. So in a nutshell, ayun yung message ni Ezra. Make confession to the Lord. You have broken faith. Make confession to the Lord. Do His will. Separate yourselves. Pansinin natin, yung broken faith is not simpleng nagkamali tayo. It is a covenant breach. Kaya yung response is confession and turning. Hindi lang cosmetics, hindi lang front. In the Old Testament, when God's people drift, the Lord often brings them back through covenant renewal. Think of moments like yung ginawa niya kay Moses, ginawa niya kay Joshua, later sa mga reforms sa kings tulad ni Hezekiah at ni Josiah, where the word is read and the people responded. And Ezra stands in that same tradition. Hindi siya nag-iimbento ng bagong rules. Ibinabalik niya sila sa revealed law. Kaya yung repentance dito ay hindi lang I feel bad, kundi hindi lang I feel bad, kundi I submit. And that's exactly what the people say. It is so. We must do as you have said. That is their response. It is so. We must do as you have said. Kahit mabigat, ang tunay na repentance does not end with words
of confession kung hanggang doon lang, lip service lang yun. True repentance leads to corrected behavior and change attitudes. You confess to God, ask His forgiveness, receive His mercy, then you make the needed corrections as an act of gratitude. Kahit radical pa yung kailangan mong gawin. Kahit radical action. Pero mapapansin mo rin, repentance is not always instant. It is not always an instant fix. Sometimes it is a proseso po ito. Yung mga tao rito acknowledge na yung sitwasyon is too big for one moment. Sabi ng mga tao, the people are many. It is a time of heavy rain kasi umuulan din noon. Parang nakikisimpatya sa kanila yung weather. So nor is this a task for one day or for two. So pinopose nila yung isang orderly plan na yung mga leaders will represent yung assembly and yung mga involved would come at appointed times with the elders and judges until the fierce wrath of God turns away. So hindi mawawala yung opposition dyan kasi makikita natin meron na silang order or meron silang proposed na gagawin pero meron pa ring opposition. Nakikita natin sa verse 15 na may opposition and complications pa rin pero nakikita natin hindi naging smooth yung process. Diba? There are still minor oppositions and complications. Sabi sa verse 15, si Jonathan and Asahel, hindi sila nag-agree doon. Pero again, hindi naging smooth yung prosesong ito. Hindi rin natin alam kung ano yung, hindi naman explicit yung reason kung bakit sila nag-oppose. Probably because hindi workable or probably naisip nila na unfair yung process or masyadong broad or abrupt tong mga ginagawa natin. But nevertheless, the work moves forward because the people took action. They appoint men, they begin investigating, and verse 17 says, they finish by the first day of the first month. And here, we see the title pressing us again, how do you deal with sin? Not by vague regret, but by concrete obedience under God's word. So notice how Ezra frames it. Sabi niya, name the sin. Niname niya yung sin? He called it broken faith. Sabi niya, confess to God, make confession. Sabi niya, change direction. So it's telling us to do His will as stipulated sa salita ng Panginoon. At ito yung tunay na resolution when the Word of God stops being background noise and becomes the final authority. Sometimes, ayan yung pitfall natin na yung Word of God parang background noise lang pero ginagawa pa rin natin yung gusto nating gawin. Pero ito yung sinasabi, yung tunay na resolution when the Word of God stops being background noise and becomes the final authority. Hindi na ano kaya yung sasabihin ng ibang tao or ano kaya yung mangyayari after this. Pero ang tanong is ano ang sinabi ng Diyos? Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? And people answer Ezra plainly. Ezra's strong act, though very difficult para sa marami, was necessary para i-preserve yung Israel as a nation committed to God. Kung titignan natin, kasi some of the exiles sa Northern Kingdom, di ba na dispersed sila during the time ng Assyria. So, hindi lang nawala yung spiritual, pero nawala rin yung physical identity nila through intermarriage. Kaya nga sa Ezra 2, kung babalikan natin yung census doon sa Ezra 2, may mga tao who already lost their tribal identity. Hindi na nila alam kung kaninong tribe sila nagmula. Hindi na nila alam kung saan sila nabibilang. Their pagan spouses had caused the people to worship idols. Ezra did not want this to happen again. And as Thomas Watson says, sabi ni Thomas Watson, repentance is a grace of God's Spirit. Meaning, kung meron mang turning, it's because God is turning you, hindi dahil sa'yo, hindi dahil ikaw yung nag-decide, ikaw yung Lord of yourself na nag-decide ako natanggapin yung si Kristo. That's part of God's kindness. He doesn't only expose sin, He also empowers obedience. And you can see why Ezra treats this as urgent. Kasi alam na ng Israel what happens kapag
yung spiritual identity is eroded, na sin, especially compromise tied to idolatry, doesn't stay small. It spreads, kumakalat ito until people lose not only holiness, but even clarity of identity. Di ba? Kaya Ezra refuses to let the returned exiles repeat the same spiral that once led them sa exile. So what was the resolution? After being convicted and after admitting sin, they confessed the sin and took action about the sin, not as self-salvation, but as covenant obedience under the word. Parang bahay na binaha, di ba? Let's say na laging nagtataka ka, bakit laging basa dyan sa sahig nyo? So parang laging may baha. Hindi enough na magwawalis ka lang or anong tawag doon, yung magmamap. May tawag kami doon, nakalimutan ko. Hindi. Pero yun, hindi pwedeng magmamap ka lang. So, anong gagawin mo? Hahanapin mo, saan nanggagaling yung source? Bakit laging basa dyan? Bukas ba yung drain? May crack ba? May leak ba? Repentance is not just cleaning, it's cutting off the cause. That is the resolution, not just regret, but repair under God's word. What was, again, the resolution? After being convicted and after admission of sin, they confessed the sin and they took action of the sin. And then we go to the third point, the revelation. And it talks about costly repentance and the fear of the Lord. Mabigat itong section na to kasi kitang-kita kung gaano kalalim mang-entangle ang sin sa totoong buhay. Hindi lang siya personal issue, may epekto siya sa pamilya, sa community, at sa worship. Pero biblically, may unique calling yung Israel mula sa kanila kasi manggagaling ang Messiah as per Romans 9. Kaya kailangang manatiling distinct yung pagsamba nila sa gitna ng mundong puno ng idolatry. Yung surrounding nations, hindi lang ibang culture o ibang customs, may sarili silang gods, may sarili silang temples, sacrifices at moral system na nakatali mismo sa mga Diyos nila. Kaya sa ancient world, yung marriage, madalas hindi lang yan about love or about a specific love story. It usually meant pagsasama ng household or inheritance, pati pag-adapt ng mga family gods at paghalo ng mga loyalties. At tragically, alam na ng Israel kung saan nauuwi yung bagay na yan. Isipin mo si Solomon, malinaw yung sinabi sa scriptures na yung foreign wives niya turned his heart after other gods. Sabi sa 1 Kings 11, 1-4. So yung warning ng law was not theoretical. Historically proven na po itong warning na to. Kaya after exile, habang yung remnant ay nagre-rebuild mula sa ashes, yung pagbabalik sa parehong spiritual mixture ay parang nagre-rebuild ka ng bahay, pero sinisindihan mo ulit ng apoy. Same danger, same drift, same disaster waiting to happen. And dito nagiging mabigat yung Ezra 10. May mga nag-asawa ng foreign wives. At sa ending pa nga, binanggit na yung iba ay may mga anak na rin, sabi sa Ezra 10:44. Pero dito rin natin makikita yung revelation kasi hindi lang po ito general statement na may kasalanan ang ilan. It reveals a trail of names. It reveals a trail of names ng mga offenders, mga nag-commit ng intermarriage, at isang trail of names ng mga taong bumasag ng covenant, mga taong naging living proof na ang covenant unfaithfulness is not abstract. May muka, may pangalan, may tunay na accountability. Mga kapatid, yung listahan sa Ezra 10 ay hindi andyan para manghiya ng tao for entertainment. And again, we go through another list of names and we could be thinking, mahalaga ba to na malaman natin itong mga listahan na to? Itong mga pangalan na to, we will see. It's there to teach us na serious yung covenant renewal, hindi lang generic yung repentance. When God renews His people, repentance becomes specific, becomes accountable, and costly. At mas lalong bumibigat ito dahil sa mga pangalan na nakalista. Bakit? Kasi pati mga priests kasama. Ezra 10 verse 18. Ibig sabihin, kung titingnan yung Ezra 10:18, those are list of priests and even Levites. So ibig sabihin, even spiritual leaders can fall into compromise. Kaya hindi ito issue ng iba, kundi warning para sa ating lahat. Makikita natin yung bigat nito kapag kinumpara mo sa Ezra 2. Sige, siguro kung maganda parang
Tingnan nyo rin yung Ezra 2. Sa Ezra 2, pinangalanan at binilang yung mga pamilyang bumalik. Yung sa first batch ng exile, priests, Levites, singers, gatekeepers at mga clans ng Israel. Parang roll call ng hope. So ito yung remnant na bumalik. Faithful remnant na bumalik. Ganun sila din-describe sa Ezra 2. Pero sa Ezra 10, pinangalanan din this time yung mga nag-intermarry. Yung mga nag-asawa ng mga pagan with the pagan nation. So same covenant community. Titingnan nyo, same categories. Ibig sabihin, the problem is inside the covenant people. Hindi na ito outsider problem. It's an inside the house problem. Kaya holiness is not optional. It must be guarded, especially by those who teach and lead. So again, tanong natin, may bearing ba yung mga pangalan na yan? Nung dumaan tayo sa mga names and numbers sa Ezra 2, natutunan natin, Brother Jack, meron palang may mga feedback po tayo na, may mga ibig sabihin pala yung mga pangalan na yun. Natutunan natin yung mga ibig sabihin nito. The name of Barzillai, the number of the remnant na bumalik, the name of Zerubbabel, what it meant and how it compared sa number of exiles mula sa Egypt. Ngayon, bakit kailangan pa uling banggitin? Hindi ba sayang lang sa space? Does it hold any importance na pangalanan sila isa-isa? It's not just to be specific. It's not just for commemoration. In Ezra 10, it also comes full circle. Bakit? It is also so that we can compare it sa naunang listahan sa Ezra 2 na akala natin genealogies lang, na akala natin census lang, so that we can see that we can all fall into compromise. So that this could also serve as a warning that this could all happen to us. Tingnan nyo sa Ezra 2, listed yung priestly houses na bumalik sa first return. Judea sa Ezra 2:36. Tingnan nyo na lang po, 36 to I think 39. Pero sa Ezra 10, may listahan din ng offenders among the priests, among the sons of the priests, then sons of Jeshua mula sa 18 papuntang 22. So meaning, yung mga leaders, yung mga dapat nagbabantay ng holiness, kasama rin sa listahan. That's why the list hits hard. God is showing us He does not overlook sin. Kahit pa leader yan, sin is dangerous and it can happen to anyone. Leader ka man, regular member ka man, may church office ka o wala. Kaya this becomes a warning. Never assume you are above temptation. Instead, tremble at God's word and guard holiness. At hindi lang priest yun nandyan. Sa Ezra 2, may categories like Levites, sa 40 singers, gatekeepers, mga temple-related servants, people involved in worship life. Pero sa Ezra 10, may offenders din from those categories. Levites are named sa 23. A singer is named sa 24. Gatekeepers were named sa Ezra 24. Ibig sabihin, even temple workers, kahit lagi kang nandito sa church, those close to worship can still compromise. Kaya ang holiness ay hindi for outsiders. It is demanded from God's people, especially from leaders and worship servants. The list is not there para i-humiliate tong mga taong ito. It's there to awaken us sa that covenant renewal means God takes sin seriously and He calls His people lahat to serious repentance. Makikita rin natin may mga major overlap pa. Hindi ko nang iisa-isahin, pero yung mga family leaders dyan, Ezra 2, 3, hanggang I think 29, and then pwede nyong ibangga sa Ezra 10, 25 to 43. And isa pa to, sabi ko kanina, tandaan natin si Shechaniah. Look at Shechaniah. Siya yung nagsalita kanina. He's from Elam, Ezra 10 verse 2, from the sons of Elam. And Elam is part of the first return list sa Ezra 2 verse 7. But look at verse 26. Elam's sons were also listed. So you can just imagine, that could be Shechaniah's relatives. That could be Shechaniah's closest family members affected by this resolution. Same person who finally stood up against this sin was affected by this sin. It can even hit home kung hahayaan lang natin. It can even hit and destroy us from the inside kung hahayaan lang natin sa pamilya or sa church natin na lumaki ang kasalanan. And that's the sobering truth. It can happen to
to any one of us, sa sarili natin, sa mga anak natin, sa mga asawa natin, sa mga closest family members natin. They can be casualties of sin na maaaring pinabayaan sa simula. More so sa church. And that is the sobering truth. We can be all casualties of sin kung hahayaan lang nating lumago uli ito. In the context of a group of believers, especially sa isang iglesia, hindi na to about group A versus group B. This is not us versus them. This is, Lord, we are the people you restored and we must not repeat the sins that destroyed us. Although, sidetrack ko lang, iba-iba yung take ng mga commentators kasi medyo marami po akong binasang commentaries. Nagsasabi sila, totoo ba na may separation na nangyari? Talaga bang hiniwalay daw yung mga wives at anak ng mga nag-intermarriage? Bakit daw walang after story? Like kung ano yung nangyari after, bakit walang account or reference about those families na napaghiwalay? Bakit walang assertion na talagang yung mga foreign women pinaalis? Kaya yung iba take it at face value na talagang may separation, literal na separation from them. Pero yung iba sinasabi na figurative lang daw itong separation na to, that names were just listed to show yung seriousness ng sin as an accountability list na itong mga to nagkasala na parang blatter itong listahan na to. Pero ako po ay naniniwala na yung Ezra 10, hindi lang ito resolution speech. Kasi may covenant oath sa verse 11, may command to separate sa verse 19, at may closing statement na parang case close sa verse 44. Pero naniniwala po ako na hindi binibigyan ng Biblia ng detailed after story yung mga napaghiwalay na pamilya kasi hindi naman to telenovela. Kasi ang point ng passage is not family drama reporting. Ang point is covenant holiness and community accountability. So this final section is a revelation, not in the sense of new prophecy, but in the sense of what an exposed sin reveals. It reveals how deep sin goes. It reveals how costly obedience can be, and it reveals whether we fear God more than consequences. And again, the title question stands over the whole scene. How do you deal with sin? You deal with it as something deadly, not something cute. You deal with it as something that destroys worship, not something you can compartmentalize. And this is the cost of sin. Why were the people commanded to divorce their wives and leave their children? Although the measure was extreme, intermarriage to pagans was strictly forbidden, di ba, sa Deuteronomy, and even the priests and Levites had intermarried. This could be compared to them today to a Christian marrying a devil worshiper. Although a severe solution, may kita natin na it still affected yung buong community ng mga believers. We must handle this with reverence, mga kaibigan at kapatid, and we should handle it with careful biblical thinking. What this is teaching clearly, ano bang nire-reveal sa atin ito? That sin is not small when it threatens covenant worship. It also reveals that repentance can be costly. Yung tunay na turning often hurts because sin has already tangled itself into life. That's the revelation. The cost is not created by God's holiness. The cost is created by sin's entanglement. Kaya yung isang truth na kailangan natin tandaan, God's commands are not cruel, they are holy, but our sin makes obedience painful. What this is not teaching us a simplistic template, kailangan rin natin tandaan na this is not a new covenant ng how-to para sa marriages kasi Scripture already discussed that sa 1 Corinthians 7 in a different covenant context. Ezra 10 is Israel guarding covenant purity in a moment of national spiritual crisis. So how do we apply it today without abusing it? We don't copy the exact civil action. We do imitate yung principle. Ano bang prinsipyo na nireveal sa atin nito? To cut off whatever pulls you from faithful worship. Samahan niyo po ako sa Matthew 5, verses 29 to 30. Sabi po roon, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole
body go into hell. Jesus puts it in serious language. If something causes you to sin, deal with it radically, not because God loves pain, but because God loves holiness and life. So minsan we want forgiveness without disruption, we want mercy without mortification, but repentance reveals that you cannot carry idols while claiming covenant faithfulness. You cannot say, Lord, you are my treasure, habang may secret gods ka in the pocket. So ano ba tong mga secret gods na to? This could be secret compromise. This could be ungodly relationships putting you into sin. This could be addictions. This could be pride disguised as freedom. This could be money as functional savior. So repentance will cost your ego, your comfort, your excuses, your schedule, sometimes your friendships. And again, what is the revelation? These are not just names. It implies that sin's roots can go deep. A sin that you are enjoying in a few seconds can last a lifetime. A sin that you think are trivial can ruin your family. A sin that you think is small can ruin the church. And ultimately, an unchecked sin can destroy your soul. That is the revelation, mga kaibigan at kapatid. At sa ating mga kaibigan, maybe you hear this and think, ang harsh naman ng Bible. But the deeper message is this, mga kaibigan. Sin is deadly and God is not playing games with it. Ito yung katotohanan na madalas nang nawawaglit sa mga pulpito sa panahon ngayon dahil ayaw nang mag-preach ng kasalanan dahil offensive ang kasalanan sa marami. But the good news is God does not only demand repentance, He provides a Savior. Kaya yun, titingnan natin, where is Christ in Ezra 10? Nasaan po ba si Kristo sa Ezra 10? Ezra 10 shows a people trying na mag-deal sa kanilang sin through confession, covenant, and costly separation. But even at their best, they are still fragile people. Kasi eventually, kung mag-pass forward tayo sa Nehemiah, meron na naman. Diba? So here's the gospel, that Jesus does what Ezra cannot do. Ezra, nakita natin, led the confession. Jesus becomes our confession bearer, our sin laid on Him. Ezra calls the people to separate from impurity. Jesus makes the impure clean by His blood. And Ezra points to costly repentance, but Jesus pays the ultimate cost. Sabi po sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins to His body on the tree. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Mga kapatid, the Christian life is not, I clean myself so God accepts me. It is, God accepts me in Christ, therefore, I repent. And yung short heartbeat quote, di ba, lagi nating nababanggit, look to Christ. Because repentance without Christ becomes despair, but repentance with Christ becomes hope. The same hope na sinabi ni Shechaniah, yet there is hope. Ezra 10 showed us the cost of sin at hindi maliit yung bayad ng kasalanan. The cost of sin is great kasi sin is not just a small mistake or minor slip. Sin fractures covenant faithfulness, sin damages worship, sin destroys relationship, at sin laging may ripple effect ito. Kaya nga nakita natin hanggang, di ba, nagkaroon na sila ng mga anak. Hindi lang emotions yung naaapektuhan, may painful consequences, may disruptions, may separation, may brokenness. Ganun talaga yung sin. Always, it takes more than you think at laging mas malaki ang singil kesa sa inaasahan mo. Pero ito yung parallel. Ezra 10 shows the cost of sin in human terms, whereas the gospel shows the cost of sin in eternal terms. The blood of Christ was the cost of sin. Sabi ng Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Hindi to dramatic line lang. Sin is so serious before a holy God, tulad na napag-aralan natin sa Sunday school kanina, that it required real atonement. Sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death, at yung death na yan, si Kristo ang nagdala in our place. Sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree. At bilang paglalapat, how do you deal with sin? Do you ignore it? Ayun yung iiwan nating tanong. How do you deal with sin? Do you ignore it? Do you normalize it?
Do you hide it or do you bring it into the light of God's word under God's covenant mercy? So isang panawagan ito mga kapatid, let's practice honest confession, hindi lang image management. Let's stop defending, let's stop justifying, let's start confessing. Let us also be mindful sa mga maliliit na kasalanan and let's mortify it. If it's digital temptation, then let's set boundaries. If it's greed, let's build a generosity plan. If it's alcoholism, let's flee from the first sight of it. If it's accountable or if it has something to do with other things, then let's flee from the first sight of it. And let's also choose holiness over convenience. Yes, repentance will cost you something, but sin will cost you more. Repentance is not only saying sorry, but submitting your habits, submitting your relationships, submitting your decisions to God's word. At may panawagan din sa iglesia, Ezra models spiritual leadership. He doesn't weaponize shame. He leads with the word. The people showed corporate humility. They agreed and they submitted sa leader na itinalaga sa kanila. And yung, again, first point, what is the response? What should be our response to sin? We don't just get convicted of sin, we admit the sin. Second point, what is the resolution? What should be our resolution to sin? We confess our sins, we take action of our sins according to His word. And third point, what is the revelation about sin? That sin is costly, the cost of sin is high. Yes, yung obedience may cost you something, but sin will cost you more. Para sa mga kaibigan natin na wala pang tunay na pagkakakilala kay Kristo, wag mo ring i-mistake yung seriousness ng Panginoon sa kasalanan for lack of love. Your guilt is not meant to crush you. It's meant to bring you to Christ. Kung ikaw ay burdened by sin ngayon or sa mga susunod na araw, come to Christ. Not to negotiate, not to perform, but to surrender and be forgiven. Real hope is not, I can fix myself. Real hope is Christ has saved sinners and is able to change you. And that's why repentance, yung pagsisisi ay hindi yan OA or too radical. Repentance makes sense when you realize what sin costs. If sin costs the blood of Jesus, then sin is never something na pwedeng i-manage casually. Sa Ezra 10, we saw the consequences and the cost of sin. But like what Shechaniah said sa verse 2, we have broken faith, but even now, there is hope. We deal with the sin by bringing it to the cross, confessing it, turning from Him, and clinging to Christ by faith, because the same cross that proves how costly sin is also a proof how deep God's mercy is. Sabi sa Ephesians 1 verse 7, samahan niyo po ako, sabi po roon, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Kaya ito ay panawagan sa iyo, kaibigan, repent of your sin, believe in our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal at mahabagin, we come to you with trembling hearts tulad ng nawa sa Ezra 10. We confess that we have often broken faith, whether sa isip, sa salita, sa gawa, at sa mga bagay na maaring hindi namin ginawa. Lord, give us not only tears but true turning. You have showed us yung cost ng sin and teach us to confess honestly, to obey your word humbly, and to fear you more than our comfort. And may this question be a lingering question whenever we face sin, whenever we face possibilities of compromise. How do we deal with sin? Salamat dahil then may pag-asa, dahil hindi dahil malakas kami, kundi dahil si Kristo ay sapat, cleanse us by the blood of Christ, restore what sin has damaged, build your church in holiness and love. And for those who are far from you, naway kumilos po kayo sa kanilang puso, makita nila ang kalagayan nila sa inyong harapan, that they need a personal Savior sa kanilang mga buhay. May you bring forth true repentance and living faith sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.
Salamat po sa malaking pagpapala na binigay sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Tayo umawit, Jesus Peridol. Lahat tayo tumayo. Salamat po aming Panginoon sa isang mensahe na iyong pinagkaloob sa umagang ito at kami muli ay napaalalahanan tungkol sa kasalanan, kung gaano ito kabigat, kung gaano ito kaseryoso. At nawa ay ang mensaheng ito ay nagtulak sa amin, hindi lamang kami mapaalalahanan, kundi kami ay tunay na mayroong kaming pagsusumikap na patayin ang kasalanan. Sa tulong ng iyong biyaya, ito ay aming magagawa. At nawa, tulungan mo kami bilang isang nagsisimulang gawain na seryosohin ang kasalanan. Na hindi lamang kami makokonvict ng kasalanan, ngunit pagkatapos nito, ano ang aming gagawin? Kami ba ay magkakaroon ng tunay na pagsisisi? Kami ba ay tutungo sa aming Panginoong Jesucristo na siya talaga ang aming magiging pamantayan upang kami ay mamumuhay ng may kabanalan? Sa aming mga kaibigan, nawain ang usap din ito. Mabigat ang mensahe, o Panginoon. Hindi namin dapat maalitiin ang kasalanan. Dahil kung gawin namin ito, kapahamakan ang sa kanila'y naghihintay. Ngunit salamat din dahil sa aming Panginoong Jesucristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo na sinasabi ng iyong salita na siya'y naging kasalanan para sa aming kapatawaran at kaligtasan. Nawa lumapit ang mga wala pa sa inyo, aming Panginoon, nang hindi lamang humihingi ng tawad, ngunit may pagsisisi, may pagtalikod sa kasalanan at nagtitiwala lamang sa inyo, o aming Panginoon.
Samahan mo kami sa buong maghapon na ito at alalahanin namin, pag-usapan namin ang mensahe ng umaga, hindi kung anong-ano man mga bagay, kundi magkaroon kami ng pangungusap, ng refleksyon sa mensaheng ito, O Panginoon. Napakaganda at napakadakila ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga.